Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, pag-usapan po natin itong mga abogado po ni Vice President Sara Duterte, para ho sa impeachment case po niya, Diyan ho sa Senate po, mga kabida. Lumabas po itong mga pangalan po ng kanya hong mga abogado matapos pong nagsampa po ito, mga kabida, kahapon po ng petition for certiorari and prohibition diyan ho sa Korte Suprema. Itong kanya hong pagsampa po ng kaso itong si Vice President Sara Duterte o petition diyan ho sa SC ay pangalawa na po ito, mga kabida, kung maalala po natin noong nakarang araw po, ito hong grupo po ng mga abogado mula Davao sa pangunguna po ni Attorney Israelito Torion, nagsampa din ng petition for prohibition with a prayer of temporary restraining order and preliminary injunction laban po dito sa pagsasagawa po ng Senate ng impeachment trial po laban po sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Dahil doon ho sa grounds, mga kabida, na unang-una po defective yung verified complaints, and pangalawa, yung due process po ay hindi ho naibigay doon ho sa Vice Presidente nung ito pong impeachment complaint po ay naisampa po, mga kabida, mula sa House of Representatives papuntang Senate. Ang tinutukoy ko pong impeachment complaint ay ito pong pang-apat na impeachment complaint. Now, dito ho sa petition na isinampa po ni Vice President Sara Duterte kahapon, same pa rin, yung kanila pong pinunterya po dito, mga kabida, ay yung pang-apat na impeachment complaint. Na ang sabi po sa petition po ni VP Sara ay hindi ho daw dumaan sa proseso, At ito yung isa sa mga inireklamo po ng Vice Presidente kasi hindi ho siya binigyan ng due process dahil naisampa po itong fourth impeachment complaint sa Senate na wala lang man o hindi lang man dumaan sa tamang proseso po, mga kabida. Particular yung sinasabi po ni VP Sara sa kanyang petition na hindi ho na i-refer po sa Office of the House Speaker. Now, dito ho nalaman nung nakasecure po siguro ng kopya ito hong mga kagawad po ng media, Kasi kahapon po nung isinampa po yung petition for prohibition, ito lumabas na po yung mga names ng mga abogado po, ni VP Sara. At nung nakita ko po yung listahan, na-surprise talaga ako, mga kabida, dahil ho, unang-una, mga bigating mga abogado po ito, At alam niyo ba kung anong law firm ang hinar po ni VP Sara, mga kabida, para ho dumepensa doon ho sa kanyang impeachment case diyan ho sa Senate? Wala pong iba. Babasahin ko po, ipapakita ko po sa inyo, okay, sa screen para makita po ninyo, mga kabida. Ang tinapo ni VP Sara na law firm para ho sa kanyang impeachment case po sa Senate ay wala pong iba, mga kabida. Ito pong Fortune, Narvasa and Salazar law firm, Siguro kung maalala po ninyo, familiar itong law firm na ito, Kasi ho, yung law firm na ito, mga kabida, ay hinar din ito ni dating Pangulong Erap Estrada during sa kanyang impeachment trial, diyan sa Senate, kung hindi ako nagkamali, noong 2000, Okay? Before ho nangyari yung EDSA 2, Kaso lang po ay hindi ho natuloy, hindi natapos yung kanyang impeachment dahil ho sa turn of events na nangyari po yung EDSA 2, Pero kung tutuusin po natin, mga kabida, malakas yung depensa po ng kampo po ni Erap, Dahil ho dito sa mga abogadong hinar po ni VP dahil ho sa mga abogado pong hinar po ni dating Pangulong Erap Estrada, Now, sino-sino yung mga miyembro po nitong
Fortune, Narvasa, and Salazar Law Firm, ano? Na kabilang ho sa pumirma mga kabida dito ho sa petition for certiorari and prohibition ni VP Sara kahapon po sa Korte Suprema. Ano? Ito, babasahin ko po ha. Unang-una po ang nakalagay po dito na pangalan at pumirma po mga kabida, wala pong iba. Ito pong si Philip Siegfried Fortune, ano? Kilala po ito mga kabida, no? Naging part po ito ng impeachment trial ni dating Pangulong Erap Estrada. At kapatid po ito ng mga kabida ni Attorney Raymond Fortune, ano? Okay? Ito pong si Philip Siegfried Fortune. Pangalawa po, wala pong iba mga kabida, ito pong si Gregorio Narvasa, no? Isa sa mga founding partners po, no, ng Fortune, Narvasa, Salazar Law Firm, ano? Bigatin din ito, ano? Then next ay si Attorney Sheila Sison. Isa din itong Lawyer of the Year, no, sa kanilang law firm, ano. Then next, ito pong si Attorney Roberto Batungbakal, isa sa mga partners din ng Fortune, Narvasa, and Salazar Law Firm, ano. Ito, masasyak kayo. Yung pang-apat, okay? Wala pong iba mga kabida, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Si Pangulong Duterte po ay part po ng legal team, no, ni VP Sara, no, dito ho sa impeachment trial, ano po, no? At last but not the least po mga kabida, itong si Attorney Lucas Carpio Jr., ano po, ang ama po ni Attorney Mans Carpio na asawa po ni Vice President Sara Duterte. So magkakasama po yung magmalaiho dito mga kabida, ano po, no? Itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ito pong si Attorney Lucas Carpio Jr., ang ama po ng asawa po ni Vice President Sara Duterte na si Mans Carpio. So ito na po yung legal team po ng Vice Presidente po mga kabida, no? Kung sakali yung mag-umpisa po itong impeachment trial po laban po kay Vice President Sara Duterte, ano po, no? So titingnan lang po natin po mga kabida kung meron po bang madadagdag na mga abogado na possibly kabilang ho dito sa legal team, ano, kasi kung maalala po natin, ito pong si Congressman Rodante Marcoleta po ay nag-volunteer, ano, nag-volunteer po ito na magiging lawyer po ni VP Sara sa impeachment, sakaling magkaroon po ng impeachment laban po sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Hindi natin alam kung ano po yung estado nito, na mga kabida. Marami yung actually nag-volunteer, no, na mga mabibigat po na mga abogado po sa bansa, no, kay VP Sara, pero hindi lahat ma-accommodate po mga kabida, no. Okay, kung ikukumpara po natin ito hong mga abogado po ngayon na nasa listahan po na lumabas, no, na miyembro po ng legal team po ng Vice Presidente, doon ho sa prosecution team walang sinabi po, ano. Unang-una, itong mga abogadong ito, experienced lawyers na po ito, ano. Eto, babasahin ko po mga kabida kung ano talaga yung kanila experience, ano po, at field of expertise, ano, dito ho sa mga abogado po ni Vice President Sara Duterte. Itong si Gregorio o Attorney Gregorio Narvasa II, siya yung senior partner at specializing in criminal and civil litigation, ano. Pangalawa po, no, itong si Attorney Sheila Sison, partner with expertise in litigation. At siya po ay naging Lawyer of the Year po ng kanilang firm for 3 consecutive years. Ano po, no? Next po ay itong si Attorney Siegfried Fortune of counsel with over 35 years of experience, no? Continuous litigation practice, representing high-profile clients in significant cases. Ano po, no? Alright? Meron pa po, ito pong si Attorney Roberto Batungbakal, isa sa mga partners din ng Fortune, Narvasa, Salazar, meron na rin mataas na karanasan po when it comes to litigation, criminal cases at iba pang mga fields of expertise po sa batas, mga kabida, no? So, kung ikukumpara po natin doon ho sa mga miyembro po ng prosecution, I don't know kung sila po ay mga litigation lawyers po ba, no?
itong mga nasa prosecution team. Ang pagkakaalam ko lang, isa sa mga veteran lawyer po dyan, dyan ho sa prosecution team, ay ito pong si Attorney Romeo Acop, maliban sa pagiging opisyal po ng PNP, ay naging abogado din ito, matagal na din na naging abogado po itong si Romeo Acop dyan ho sa prosecution team po ng House of Representatives po, mga kabida, So, yan po. So, titingnan na lang po natin kung matutuloy po itong impeachment trial po ni VP Sara, kasi ho, ang pagkakaalam po natin, base doon ho sa press conference po ni Senate President Chis Escudero kahapon po, mga kabida, nanindigan po ito na wala kong mangyaring impeachment trial within the 4-month break ng mga senador, at aantayin po natin yung kanilang pagbalik sa June 2, kasi ho, nangako po ito na aasikasuhin at bigyan po nila ng pansin ito hong impeachment trial po ni VP Sara pagbalik po nila mula sa kanilang 4 na buwang break, mga kabida, okay, pagkatapos po ng eleksyon, at yan, tuloy-tuloy na po yan, yung magiging takbo po ng impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Depende pa rin doon ho sa magiging desisyon po ng Korte Suprema, okay. Actually, yung petition po ni VP Sara sa Korte is hindi ho about doon ho sa sole authority po ng Congress, na mag-initiate po ng impeachment complaints and then magsampa po ng impeachment complaints sa Senate, in order to try the impeachable officer sa kanyang mga asunto, Ang kini-question lang po ng Vice Presidente doon, mga kabida, is yung proseso po, At alam naman po natin, at hindi naman po lingid sa kaalaman po ng karamihan, na ang Korte Suprema lang talaga ang tanging pwedeng mag-interpret po ng mga batas, mga pulisiya, at mga rules, Ang pinupunta rin po dito ni VP Sara, mga kabida, is yung rules po ng House of Representatives, Kasi hindi ho nasunod dito ho sa pang-4 na complaint na isinumpa po laban po sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Kaya nagkaroon po ng articles of impeachment, mga kabida. So, titingnan na lang po natin kung ano yung magiging pasya po dito sa isinumpang petition po ni VP Sara, Okay, dyan ho sa Korte Suprema. Para ho sa inyong mga comments and for your opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida, sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po, mga kabida.